Okay, so salamat ulit, Pastor Paul, at pinatatay-tatay ko to sa aking pagiging batang pastor. Salamat sa inyo mga members. So hindi na tayo magdugay tungod kay naramdaman po naho ang inyong naramdaman, ano? Parehas ratag na ano ang taong normal kuno na kanang taong busog naagyo yan ay maramdaman ni nagkahuman. Oo. Manang nawa maging blessing ito in the book of Job, please. Job, at kayo po'y aking pong imbitahan na tumayo. Tanda lamang po ng paggalang sa salita ng Diyos. So Job, chapter 38, we will be reading first in verse number 17 and down to verse number 21. So ganun pa din kapatid, palitan po tayo para po doon sa atin pong pang counter lamang po doon sa antok, ano? Okay, so in the book of Job chapter 38 verse number 17 down to verse number 21. Have the gates of death been opened unto thee, or hast thou seen the doors of the shadow of death? Where is the way where light dwelleth, and as for darkness, where is the place thereof? In verse number 21 and last, knowest thou it, because thou wast then born, or because the number of thy days is great. Ang atin pong buhay, kapatid, ay mahalaga, no? Okay, so tayo po ay yumuko sumandali, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Lord. At ngayong hapong ito, Panginoon, nawa ho, dalhin niyo po kami doon po sa realization, doon po sa rebuke, and also Lord, doon po sa revival. Panginoon, nawa ay wag ho kaming matakot sa mga pangyayari. In fact, Lord, kailangan naming magiging masaya sapagkat dito kami, nakarating kami sa henerasyon na kung saan po ay nakikita namin na ang aming pong binabasa, yung aming tinuturo ay totoo. Kaya Panginoon, salamat, tutulungan niyo po kami na ma-entertain kami ng inyo pong salita yung hapon. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin sa pangalan namin po pa ni Kristo ng dalangin. Amen. Amen. Okay, so kayo po ay maaari na makaupo at hindi na po ako para ho magpakatagal, kapatid, pero hindi ho bago sa atin kung bakit po ang atin po ang mga third world country ay masyado tayong affected doon po sa nangyayari ng atin pong ang atin pong langis ay napakataas at for the first time in history, ang alam ko, mula nung ako po'y naging bata ay ito lang po yung pinakataas mula nung ako po ay naging tao. So dahil po ito doon sa pagsara ng gate o yung tinatawag na gate ng Hormuz, Strait of Hormuz, doon po sa ano ba yun? Iran, no? Hindi pumayag yung Iran na dadaan yung kanilang mga barko doon. So kaya ho tayo ho daw ngayon ay walang gas. Ngayon, ang title po ng atin pong pag-usapan ngayong hapon, while the door is still open, grab it. Habang bukas pa ang pinto, kapatid, ng langit, habang bukas pa ang palad ng Diyos, habang mayroon pang pagkakataon, habang mayroon pang buhay, habang tayo po ay nakakalakad pa, habang tayo po ay nakakaawit pa, habang tayo ho ay nakapagsasalita pa, habang tayo po ay mayroon pang magagawa, grab it. Wala na. Ito yung time, kapatid, na kung saan po ay kailangan nating maniwala sa salita ng Diyos.
Ito yung panahon natin, kapatid, na kailangan po nating ma-encourage sa salita ng Diyos. Ito yung panahon, kapatid, na kailangan natin, kapatid, na wag na pong lumaban sa salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ito yung panahon na kung saan po ay dapat tayong magpasalamat. Nakagaya po ng sinabi ng ating pong pastor kanina, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. Bakit always at bakit hindi always? Ang always, kapatid, pagka tuwing okay ka lang, okay. Pero ang always, kapatid, ay kahit hindi okay yung panahon, sige lang, rejoice pa din sa Panginoon. Kahit ang langis, kahit mga kapatid, ngayon po ay abnormal lahat. Ang mga business ngayon, yung mga ano ngayon, mga investors ngayon, ay mga abnormal lahat. Ang galaw, ang abnormal, pati mga tao, naging abnormal na din. Oh. Pati yung sa school, di ba? Yung pasukan ng mga bata, 4 days na lang yata. Parang ganun ang nangyari. So ang ibig sabihin, saan tayo dadalhin? Ito yung maganda ngayon kasi very, yung salita ng Panginoon ay masasabi kong very accurate pagdating doon sa kanya pong sinabi. Ngayon po, mayroon pong sinabi si Job dito, at gusto ko pong bigyan ito ng pansin, kapatid, sapagkat si Job po ay nakilala po natin at naging kilala siya. In fact, kapatid, nung nag-usap kami ni Job, sinabi niya sa akin lahat Yung nag-fellowship kami nung sabi niya, grabe talaga yung nangyari sa kanya, yung naging karanasan niya, nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan. Nung nag-usap kami, nung nag-fellowship kami ni Job, sabi ko, so, kawawa ka naman pala talaga yung naging experience mo. Sabi kapatid, kaya ang sinabi niya dito, gusto ko lamang pong makita niyo po, kapatid, gusto ko pong maramdaman natin, ang gusto ko pong makita ngayon, ay maramdaman natin yung spirit ng writer. Ito kapatid, ay question niya. Ang sinabi niya dito, pero mag-focus ako doon sa verse number 21. Ang sinabi niya dito, have the gates of death been opened unto thee? Meron bang nag-offer? Meron bang bagay na kung saan po ay nagpapakita at ipinapakita sa iyo? Or hast thou seen the doors of the shadow of death? Alam niyo, kapatid, pagka shadow of death ay isa po ito sa mga parabang naghihingalo. No? Para sa akin, sinabi ni David yan in the book of Psalm, na though I walk through the valley of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Hast thou perceived the breath of the earth, declared it, or declared if thou knowest it all? Where is, parang lagi itong question, kapatid. Ngayon, doon tayo sa verse number 21. Knowest thou it because thou wast then born, or because the number of thy days is great? So ang araw natin, kapatid, ay napakahalaga pala nito. Yung buhay na to, kapatid, ay napakahalaga pala nito. Yung huminga tayo ngayon, kapatid, grabe pala ito. Nang ibig sabihin, ito po ay open doors. Ito po ay open doors doon po sa mga opportunity. Ito yung pagkakataon. Ito po yung pagkakataon natin ngayon to enjoy yung bawat pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito tanong. Minsan ba natanong sa buhay natin, bakit kaya ako buhay pa ngayon? Bakit kaya ako buhay pa ngayon? Bakit kaya ako ay nandito ngayon? Nang ibig sabihin, kapatid, ito ay pagkakataon para tayo ay magamit ng Panginoon at maunawaan natin na ang buhay natin dito sa lupang ito, hindi na tayo tatagal. So nakakatakot naman kayo. Sinong nakakaalam ng bukas? And it is appointed unto man and wants to die, and after this, the judgment. Ang tao, kapatid, sinabi ng Bible, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya sinabi ni Job, sa naging karanasan niya, bumatay siya doon sa kanya pong naging experience. Knowest thou it because thou wast then born, or because the number of thy days is great. Kapatid, while the door
is still open, grab it. Number one, opportunity to serve. Opportunity to be saved. May pagkakataon kayon kapatid, open pa ang Bible. Open pa ang kamay ng Diyos para ka sa kaligtasan. Ang sinabi ng Bible in the book of John chapter 1 and verse number 12, but as many as receive Him, to them give He power, to become the sons of God, and even to them that believe on His name. Ang ibig sabihin po, bukas pa ang palad ng Diyos. Meron pang awa ang Diyos. Meron pang mercy ang Panginoon. Meron pang habag ang Panginoong Jesucristo, na kung saan hanggang ngayon, kapatid, ay ang Diyos po ay nag-offer pa ng kaligtasan. Nang sinabi ng Bible in the book of Revelation chapter 3, nang sinabi niya, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door. Ang ibig sabihin, kapatid, ang problema ho ng church, ang problema sa kasalukuyan natin ngayon, kung ang Diyos ay kumakatok sa labas, ang ibig sabihin, ang Diyos ho ay nasa labas ng pinto, ng puso ng mga Kristiyano. Ano ibig sabihin? Naramdaman ng Diyos sa last days, kapatid. Naramdaman ng Diyos na ang Diyos ay hindi na siya priority. Naramdaman ng Diyos, kapatid, na ang pangalang Kristo, ang pangalang Diyos, ang gospel, ang word of God ay hindi na po priority. So ang ibig sabihin, while the door is still open, while the door is still open, grabe, ikaw yan, ako to. Kapatid, hindi na po tayo para ho mag-usap patungkol dito sa tinatawag na doctrinal issue patungkol dito. But ang atin ngayon, kapatid, ay matuto doon sa mga nangyari at sa panahon natin ngayon. Ang ibig sabihin, biruin niyo po yan, ha, kapatid. Tao lang ang hindi pumayag na buksan yung tinatawag ng kanila pong daanan. Sinabi ho ng Germany, buksan natin yan. Sabi niya, okay, punta kayo, buksan nyo. Di ba magsipagliparan yung inyong barko? Piruin nyo po yan, kapatid. Tao lang ang hindi pumayag tao lang ang nagsara. How much more kung ang Diyos po ang magsara na ng pintuan? How much more kung ang Diyos na po, kapatid, ang magsarado ng pintuan ng pagkakataon? Pagkakataong mag-pray, bawal ka nang mag-pray. Pagkakataon na umawit sa Diyos, bawal nang umawit. Pagkakataon na magbasa ng salita ng Diyos, bawal na, wala na po. At kung magbasa man, wala na rin ang presensya ng Diyos. Yari ho yan, kapatid, in the book of 1 Samuel. Yung vision ng Panginoon, di ba? Dahil sa kasalanan ni Eli. But mga minamahal kong kapatid, ngayon while the door is still open, grab it to serve the Lord faithfully. Kapatid, ito yung pagkakataon natin na kung faithful ka, kung Kristiyano ka, mas itudo pa natin ang buhay natin ngayon. Mas magdagdag pa tayo ng time natin sa Diyos. Bakit po? Totoo pala talaga ang Bible. Bakit po? Sapagat totoo pala talaga ang sinasabi ng Panginoon. Bakit po? Sapagat totoo pala talaga na ang Diyos po ay muling babalik. Malapit na ho ang Diyos, kapatid. Si Dr. Gisalba ho, ay sinabi niya, nangangarap ako na maabutan ko yung pagbaba ng Panginoon, yung rapture na tinatawag. Nangarap siya, kapatid, na maabutan at kapatid, anytime pwedeng bumalik na ang Panginoon. Hindi natin sinabing bukas o makalawa, pero pwedeng ngayon. Pero batay sa bagong doktrina ho ay linggo ng hapon siya babalik. Linggo ng hapon, alauna media daw babalik ang Panginoon. So swerte yung nag-church ng hapon, no? Swerte. Pero wag daw po kayong maniwala sa swerte kasi mamalasin kayo. Number 1, opportunity to give. Opportunity to give. Opportunity to give your life to the Lord. Opportunity to give your talent to the Lord. Kapatid, talented tayo, talented ka. Kapatid, walang taong isinilang sa mundong ito na walang talent. Lahat tayo mayroong talent. Lahat tayo, yung mayroon akong kamag-anak doon sa mga bulag, pero grabing kumanta, grabing magitara.
Pero imong patugtugin yung mag-special number sa pamagitan lamang ng gitara. Nung pina-special number ito ni Doc. Kasi bagong save tapos dating tumutugtog sa mga sa mga live Sige nga, itong taong ito ay grabe yung talent nito sa pamagitan ng gitara, pakantayin niya, pero pag pakanta, ang kinantay dreng tang 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 direct dak ting dak. Sabi ni Doc, what a talent. Mawalid, opportunity to give your time, yung oras natin sa Panginoon. Kapatid, kung tayo po'y nasanay na late sa church, sabi ho, pagka nasanay tayo na late tayo sa church, nang ibig daw sabihin ho dyan, hindi natin priority ang Diyos. Hindi tayo na late minsan, ni kahit minsan kapatid, kung na late man, nabaha lang tayo. Hindi tayo ni minsan na late doon po sa tinatawag na office natin. Hindi tayo minsan na late doon sa atin pong schools, pag-aaral natin. Minsan advance yung mga anak ko, ang pasok nila alas 6 ng umaga. Pambihira yung aking asawa, nagigising, nag-a-alarm, alas 4 na madaling araw. Walang late. Pero pagdating sa church, sabi ko sa mga anak ko, nak, kung kayo po ay concerned, mayroon kasi silang tinatawag na, tawag nito, yung, kalimutan ko yung, basta yung record nila doon sa school, tawag dyan. Ha? Ano yun? Basta yun. Kung concern kayo doon sa record ninyo, lalo kayong magiging concern sa inyo pong, sa atin pong obligasyon natin sa church. So give your time to the Lord, give your talent to the Lord, and also, kapatid, give your treasure to the Lord. Hindi lahat ho ay kinuha ng Diyos yan. Ang sinabi niya, okay, open yung sabi ng Panginoon, in the book of Malakay chapter 1, okay, I love you. Sinabi ng Panginoon in the book of Malakay chapter 1 verse number 4. Pero sinabi ho ng Panginoon, kapatid, sinabi niya, okay, you build but I will throw down. Sinabi niya, sige, magtayo kayo pero ibabaksak ko yan. Bakit ho? Hanggat tao, kapatid, hanggat tao, wala tayong magagawa, wala ho ang Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Diyos, wala ho tayong magagawa. Mga minamahal kong kapatid, yung opportunity to give our talent to the Lord, to give our yung time to the Lord, and also to give our treasure to the Lord. Kapatid, ngayon yan, naalala niyo po yung babaeng balo? Yung babaeng balo ho ay, ang kanya pong hinulog lang ho ay 2 mites. Kumbaga wala talaga ho sa yun eh. Pero yun po ay nakita ng Panginoon yun. Ang ibig sabihin, para lang mahumano, ang Diyos po ay hindi tumitingin doon sa laki o sa liit. Hindi naman tayo nagpapaliitan, hindi rin naman tayo nagpapalakihan. Kundi ho, kapatid, yung katapatan ng atin pong pagbigay sa Panginoon. Marami ho, kapatid, na nag-agawan ng property, nagpatayan na nga ho yung iba eh. Nagbarilan na nga ho yung iba, kapatid, dahil lang sa property. Pero kapatid, hindi niya alam, ang kailangan ng tao ho ay 1 meter at saka yung 3 meters pala, 1.5 meters by 2 feet ang kailangan ng tao. 6 feet, 6 feet by 2 feet lang ang, di ba? Habang mayroon pang pagkakataon, ipagamit na natin sa Panginoon yan. Yung ating mga sasakyan, kapatid, ipagamit na natin sa Panginoon yan. Mayroon pong susunduin na bisita, ipagamit na natin sa Panginoon yan. While the door is still open, grab it. Wala yan, pagkakataon natin ito, very limited yung pagkakataon natin. The book of Revelation chapter 3 verse number 7, and the angel of the church in Philadelphia. Ang church ng Philadelphia ay part ito ng tinatawag na 7 churches in Asia Minor. This thing saith, he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shouteth, and no man openeth. In verse number 8, I know thy works. Praise the Lord.
I know thy works. Praise the Lord. Sapagkat alam ng Diyos yung ginagawa natin. Alam ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos yung desire mo. Alam ng Diyos yung decision mo. Alam ng Diyos, kapatid, yung bigat mo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. But hey, while the door is still open, grab it. Grab it. Number one, opportunity to give. Number two, opportunity to go. Go ye therefore and teach all nations. All power is given unto me in heaven and earth. In the book of Matthew chapter 28. Kapatid, ito yung time na kung saan po ay ma-enjoy at i-enjoy natin yung pagiging mananampalataya natin. Ito yung panahon, kapatid, na dapat ang mga mananampalataya ngayon ay nagbubunye, nagpepiesta, sapagkat ang panahon natin at ang atin pong pinanghahawakan ng sinabi ng Diyos, with the twinkling of an eye at the last trump, kapatid, mabago. At ang Diyos po ay sasalubungin tayo sa ulap. Ang ibig sabihin, sasalubungin natin siya sa ulap. Pambira, tapos aawit doon ng no more death, no more pain, no more sorrow, for the former things are passed away. While the door is still open, grab it. Opportunity to give, opportunity to go. Sinabi ng Bible, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Mayroon pong nagtanong sa akin, kapatid, at siya po ay lungkot na lungkot. Sabi niya, Pastor, ano lang ho kasi ako lang ang saved sa clan namin, sa pamilya namin. Sabi ko, alam mo ba na dapat mong ipagmalaki sa Panginoon at lalong ipagpasalamat mo sa iyong sarili. Bakit o? Sa laki ng clan mo, sa laki ng pamilya mo, bukod tanging ikaw pa lamang ang saved yan. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba sa laki ng inyong angkan, bukod tanging ikaw lang ang saved pa? Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ikaw ang gawin ng Panginoon na magiging missionary sa clan mo. Missionary ka ng clan mo. Missionary ka ng iyong pamilya. Huwag mong sabihin na ako lang ho yung saved. Praise the Lord sapagkat ikaw yung saved. Praise the Lord sapagkat na-save ka. Praise the Lord sapagkat tayo ho, kapatid, nakilala na ng Diyos. But hey, bakit nga ba ako lang sapagkat ikaw ang gagamitin ng Diyos para magiging missionary ng inyo pong clan? Tawag niyan yung clan, yung ng atin pong pamilya. Mga minamahal, wag nawang mahuli ang lahat na kagaya ng sinabi ng taong mayaman, Lord, ang sinabi niya, Father Abraham, have mercy on me. At utusan mo si Lazaro na pumunta sa bahay ng aking tatay sapagkat mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki. Baka mapunta rin sila dito sa lugar na aking pagdurusa. Pero anong sinabi ng Panginoon, anong sinabi ni Abraham? Wala ka nang magagawa. While the door is still open, grab it. Kapatid, this world is not our home. Sabi ng awitin, this world is not my home. Dadaan lang po tayo dito. I-enjoy natin yung atin pong pagiging Kristiyano. Ngayon, paano ma-save? Paano ako mag-enjoy? Paano tayo mag-enjoy? Yung sinabi in the book of John chapter 15, nang sinabi ng Panginoon, you are not chosen me, but I have chosen you and ordained you and ano ba yun? And ordain you and bring much more fruit. Diba? And your fruit. And that fruit should remain. Mga minamahal kong kapatid, habang mayroon pong pagkakataon, mayroon ka pang kapatid na hindi saved. Mayroon ka pang, yung nanay mo hindi pa saved. Yung tatay mo hindi pa saved. Go and tell the Word of God. Pagkakataon natin to. Ang Diyos po, pagka isasara na ng Panginoon yung pagkakataon, mga minamahal kong kapatid, wala na. Wala na. So ngayon, bakit tayo nandito ngayon? Unang-una, i-enjoy natin yung pagkakataon. Pangalawa ko kapatid, God created us for His glory. Nandito tayo sapagkat pasalamat natin tayo sa Panginoon. Ang araw ng Sunday ay Sunday. Ang araw ng Sunday ay araw ng Diyos.
Nasa bahay man ako, nasa bahay man tayo, nasa ECM man tayo. Pero kapatid, hindi mababago ang katotohanan na ang Sunday is the Lord's Day. And praise the Lord sapagkat tayo ho ay nandito ngayong hapon. Kapatid, while the door is still open, grab it. Enjoy it. Do it. Bakit po? Pagka isarado ng Panginoon yan, Iran lang yung nagsara yan. Affected na ang ating yung mga third world country. Affected tayo. Japan, walang problema ang Japan. Ang Brunei, walang problema ang Brunei. Tayo. Ilang paano na kung ang Diyos ho ang magsara ng pagkakataon. Grabe. At nawa, ngayong hapon kapatid, ay isang magiging challenge sa atin na itong buhay na ito ay magamit ng Panginoon. Knowest thou it, because thou was then born, or because the number of thy days is great. Is great. Maraming salamat at God bless us all. Ben, saan mo? Nagmata na mo? Ako ang ginginan siya. Inko, ayaw taas agwali ha. Okay ra nang naas lingkuranan makatulog. Ang kuya gyud na nga kaming nagwali, mo'y makatulog. Kay wa na may kabulog asa na may dapit. Praise the Lord, amen. Salamat sa Ginoo nga gipainomdumanda. John chapter 9 verse number 4. John 9 chapter 4 9:4. John 9:4. Basa, ready go. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh that no man can work. Mga kaigsunan, gitagaan tag kahigayunan sa Ginoo. Muna iyang gingon, ang uban, wala na magginawa. Ang uban, naglisod na o ginhawa. Ang uban, nagdaginot na ginhawa. Pero kita, nag-smile nga na ginhawa. Amen? Pero mabot niya ang time, di na ka mo ginhawa. Akong classmate, nagklase, nag-istorya may kagahapon. Kailan mong Pastor Ali? Okay. Bisag, naana siya sa Katri, sa ospital, nag-komedya gapon siya. Siya, Verbol, niresulta na ang coke. 3 ka litro sa usa ka adlaw. Dayon sunod iyang giminusan nahimong lang 2 ka litro sa usa ka adlaw. Bisag naa na siya sa Katrin, ingon siya, Dok, pwede bang bisag coke zero lang? Sa may relasyon na naambot pasabot na ako mga kaigsunan, akong ikuan sa inyo ha. Ayaw sayanga ang inyong lawas. Ayaw sayanga ang inyong lawas, kay ang lawas na to gihatag ni sa Ginoo nga magbuhatas trabaho nun nga gipabuhat sa Ginoo na to. Uy, gibutang ta sa church nga dunay katuyuan. Wala mo gibutang diri sa church nga maglingkod ra mo diha. Unya mo singgit ra mo amen. Unya nahibaw mo unsay mga principle sa Bible, pero kung nay application sa atong kinabuhi, wa gyahapon nay kapuslanan. Lisod ba ya? Akong gitanaw sa Bible, lisod kayo. Kami magwali. Sayon ra kayo ng iwali. Hala, kapila ay pagsinggit. Pero ang pagkinabuhi, mga kaigsunan, lisod.
Munang kami nga pastor na ningkamot mi nga kutob sa among mahimo, among makinabuhi unsay among giwali. Ningkamot gid taon mi. Pero ang ako nakita no, dunay joy diha sa pagbuhat ba sa kanang ipabuhat sa Ginoo ba, dunay joy. Lahi ra ng joy sa kwarta, joy sa kanang istorya-istorya ng mga katawanan, lahi ra gyud ng joy nga naa kay nakabig nga tos Ginoo. Hinom ra ba ta basta ingon na. Hatag gali mo trucks, bisag hatag lag trucks, then paghuman bisag imo-ingon lang ka nga, oy, noy, basahan ni. Para unsa manida eh. O para unsa manidong? Ingon para na sa imong kalag ang nagingon ni kidi sa kinahanglan ka nga mo luwas o man niya imong buhaton man niya imong explain lang trucks nga naman kung dili ta mubuhatan na mga kaigsoon moabot ang time nga di nakakasulti moabot ang time nga di napunta tagag higayunan nga makahatag og trucks kinahanglan mo trabaho ta kutob sa tumahimo karon no kanang iyang giingon nga the Strait of Hormuz mo na agianan sa mga barko nga diin magadto sila moagi nga magkuha og oil dito sa Saudi karon gisirado sa Iran mga kaigsunan mao nay hinungdan nga mahal ang atong gasolina karon nangandoy sila nga unta ma-open og balik. Mabot ang buhat na pasabot. Kuyaw kayo ba, nga nanas katri, bitaw nimo katri nimo ka nang hapit na ka mamatay. Nangandoy ka nga unta, makaginawa pa ko, kay nga naman, mubuhat na kaskabot os Ginoo. Pero, ay na nagpangandoy nga mubuhat sa kabot os Ginoo, karon nga makahimo pa ka. Ay na pagpaabot nga nakas katri. Anong hilom man tayo? Anong hilom lagi mo? Amen? Ayaw pagpangando, ayaw na pagpaabot ba? Ambot pasabot. Ayaw pagpaabot nga mag-anha pagkaskatre. Pastor, di man sila mutuo. Pastor, di man sila. Sige lang, tell them. Sulti lang, yapon sila. Bahalag di sila mutuo. O dili na wato ng trucks. Ayaw na, sige lang. Kung dili na basahon, sige lang. Kaya mo man itong trabaho. Amen? Praise the Lord. Salamat kay Pastor sa mga mensahe. Amen. Okay, so ato tas announcement. Actually, maniniya, gusto gandun ta namo nga kitang tanan bitaw mo ato tas sa Impalutaw, Bukidnon. Kaya maghimo tag fast kanang church fellowship dito sa Holy Week. Unya nga among kwinta-kwinta duha ra ka gabi ang allowed ta nga mo gamit dito. Unya mo gasto ta og 150 kada gabi ka usa ka tawo. Then og duha ka adlaw 300 na. Plus na pa pila to tanan? So lakton nga pa ka istorya gisumada na mo kada isa ka tawo mo gasto tag 1,000. So ang atong buhaton na lang dire na lang ta sa church mag-fellowship karong Huwebes Santo. Naatay ilansang sa cross dire. Bitaw dire ta maghimo ta og magdula tag patintero or magdula batag kanang bulan-bulan o sa wala dire ta sa Huwebes. Karong Huwebes Santo. Dayon pag pwede sad mo dire ra mo matulog. Dada inyong mga anak diha mo magbutang mog tent diha o habol-habol ba diha. Diha magbibo ta dire. Amen. Pagdala mo inyong mga anak dada. Kamong wala pa anak, pwede mo magbuhat og anak diha. Sa bitaw. Bitaw dire dapit na nao sa ang makaw na lang sa aircon. Allah. Ato ning Amen. Katong inyong mga kanding, mga baboy, pambaligya, baligya. Bitaw. So dirita
Dayon na nangutana sa ko, pastor, pila may amot ana? Magsabot pa mig pilay amot, pero wala mo ikaamot, okay ra. Bahalag unsa mag-utan-utan mata dire, magbiningnit mata. Amen. Pareha ko natong ikuan daya kanang magkangkaon ta daya. Den paghuman, pagkabuntag sayo sa Bernes adto den tagdagat. Amen. Naay litson. Pero wa pa ko kay balog unsa lang nga litson, baboy ba na o manok ba? Basta kay litson. Okay? Kaya nag-meeting min ko, di man mo maningkong. Sige, ako na lang man. Ang akong pagboto ay matuman. Dire sa ito. So, karong Huwebes, dire mo, ngarita maniyod do, pag unsa inyong madala, nga dalhon dire ta, magfellowship ta doon, magila-ila ta, magdula ta. Ang atong padulaon, katong dili kabalo. Dulag basketball ba? Katong dili kabalo. Ito. So, dire ta, dulag chess, dama, unsa pa gilain? Ha? Patintero, unsa pa? O katong unsa na, kanang bagorong dula nga speak ball sa to? Pickleball. O kana aron ang dili ka dula, bagol ball. Unsa pa gyud? Naay magdula tag volleyball nga dakok ang bola. Dili ta. Samtang ang atong silingan namatay kuno ilang Ginoo ato awa. Di ba? Ang atong mga silingan namatay ilang Ginoo. Sige man kamatay kada tuig. Ato awa kay Sara. Nabanhaw na siya. Okay? So, animo, ngarita matulog, tulog. Palitag, wala, o dili pa igo ng CR, pwede mo sa creek. Tungtong lang mo ng napita o. Si Aro. Amen? Dirita, magbibo ta, karong sunod simana. Di pa. April 2 og 1. 3, 2 og 3. Bernes, Huwebes og Bernes. Amen. Sige. Magbinig na ta ha. Sige, binig. Okay, manindog na. We'll sing a song. Salamat sa mensahe nga nagpainumdum nato. Simple kayo nga mensahe pero nagpainumdum nato na mintas natay kay gayunan atong himuon. Ang maayo buhata. Unsa tong kanang kantahan? Ang labing maayo buhata. Si Jesus nga agalon da. Sige, nagaingon. Ang imo nga tanan ihatag mo dili tungod sa tao, dili sa Ginoo. Okay, atong awiton. Sing. Siyang nagalon ta nagaingon, ang imo nga tanan ihatag mo dili tungod sa tao nagbuhat ka, kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhata. Siyang alituhay ra ang iyas mo, ang panitugyan lang sa
Amen. Okay, so ayaw sa mo pagdali sa manayang people's program. Na? Okay, so fellowship sa mo, katong gusto pang mo dugang og kape, anli ang kape na to diya. Kung gusto mong pan, isa gusto pan. Pagpalit mo dito sa kuan. Gusto mo bitaw. Basi na pay dukot diya, pwede pa na. Ato na ko ng mga dukot na sa diya. Fellowship ta. Amen. Okay, lipay ta. Amen. So pag-auman to say sunod nga wait. Do right. Atong awiton pag-auman na to gambo. Do right. Pray that. Thank you Lord sa blessing. Salamat Lord nga mo kaming gipahinumduman. Usara nga among kinabuhi aning kalibutan na. O salamat Lord nga doon na may kay gayunan nga makalaga din mo Lord. Lord, salamat nimo kaming gipahinumduman nga mga talent kung sa inaana mo treasure, kung sa inaana mo time nga kami makalagad Lord I pray. Padayon na Lord ang pag-iistorya namo ila lang kay karon ra bisan sa among pag-abot na mo sa tagsa ka panimalay ang imong pulong o Dios amo kining mahinumduman kanunay. Thank you Lord nga ikaw nga among Dios. Tabangi kami nga pinagi sa grasya o Dios. Makitaan kami nga nagbuhat sa imong kabuton. I-bless ang matag-usan namo. Amo ning in Jesus name. Amen.